that we will feel all alone. Darating sa ating buhay, mararanasan mo na parang mag-isa ka lang. Ang mga araw-araw na nagtatrabaho, mag-isa na kumakayod para sa kanilang mga pamilya. Pag uwi pa nila, ang gusto lang nilang maranasan magpahinga. Pero pag uwi pa nila, anong dadatnan nila? Napakarumi ng bahay. Gusto lang nilang kumain at magpahinga. Pagod na sa trabaho, pag uwi, sila pa magluluto dahil ayaw magluto ng kanilang mga asawa o napakatamad ng kanilang mga anak. Amen? Minsan, ganyan din ang nararanasan ng mga kapatid nating OFW. Malayo na sa pamilya. Pag uwi pa dito sa Pilipinas, kala mo ATM machine sa mga kamag-anak. Naaalala pag kailangan ng pera. Pag may pera na, nakakalimutan na. Napakahirap na malayo sa pamilya. Nagtatrabaho sa harap ng mga dayuhan na hindi mo man maintindihan na kanilang salita. Nalilito ka, nagugulo ang iyong isip. You feel alone. Minsan, ang mga mag-asawa nararamdaman din yan. Nararamdaman na parang hindi sila maintindihan ng kanilang asawa. Dahil bubuksan pa lang ang nararamdaman, itong isa agad magsasalita na. Agad hinuhusgahan lahat na sinasabi ng kanyang asawa. Kaya imbis na magsalita, mag-open o mag-share, tatahimik na lang. Marami din sa atin nararanasan na mabait ka naman sa kanila, mabuti ka naman, pinagbibigyan mo ang iba. Pero bakit bandang huli, ikaw pa yung masama, ikaw pa ang sinisira. We will experience that in our life. Being alone, parang ikaw laban sa mundo. At ang tanong, ano ang gagawin natin kung nararamdaman mo na mag-isa ka, laban sa iyong pamilya, laban sa ibang tao, laban sa mundo? Ano ang gagawin mo? Tandaan niyo po ito. Kung kala mo mag-isa ka, manatili kang mag-isa kasama ang Diyos. If you feel all alone, be alone with God. Dahil pinapaalala sa atin ng Panginoon, basta't nakaugnay kayo sa akin, magiging mabunga ang inyong buhay. Lahat ay magagawa natin kung tayo ay mananatili sa Diyos. Pinapaalala ni Jesus sa atin, wala tayong magagawa, manghihina tayo, mawawala ng kahulugan ng ating buhay kung lalayo tayo sa Kanya. Darating at darating ang panahon na lalayo ang iyong mga kaibigan. Mawawala ang iyong mga minamahal. Pero pag dumating ang oras na yon, sana huwag kang mawala na kasama ang Diyos. Dahil ang Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos lang magpapalakas sa iyo. Ang Diyos lang magtutulak sa iyo para pagpatuloy mo ang buhay na ito.